crafters! Welcome back to my channel. So, kamusta? Ito na yung gagawin kong story time. And, kasi may nagre-request ng craft room tour. Actually, nagawa ko na yata ito before. Meron na yata. Pero, updated na lang natin. So, updated craft room tour siya kasi, as you can see, maluwag na wala na yung aking laser engraver. So, ito yung ating magiging story time today. So, ayun. So, story time. Ah, bakit ko nga pala binenta yung aking laser engraver? So, unang-una sa lahat, hindi siya nag-generate ng enough income para masustain ko siya, para ma-retain ko siya sa business ko. Maganda yung income sa laser engraver if you have the market. So, siguro sa inyo, yung iba sa inyo merong printing shop, may physical shop, maraming connection ng mga clients. So, siguro, iyon, okay yun, magiging okay yun sa inyo. Especially if corporate clients. Actually, okay sa corporate clients ang laser engraving and cutting services. Pero kung katulad sa akin na pa isa-isa lang, few pieces ng paggawa, hindi ko masusustain kasi yung maintenance ng machine. So, sa mga katulad natin na home-based lang, mas maganda syempre kung kaya nating i-sustain yung mga machines para sa business natin. So, ayun. So, sa ngayon kasi, kumbaga nagkaroon ako ng reset sa business, sa sarili ko mismo. Hindi lang dito sa loob ng craft room, kundi pati sa sarili ko kasi parang feeling ko sobrang dami ko nang ginagawa. Sa sobrang dami kong ginagawa, hindi ko na ma-concentrate alin ba talaga yung forte ko. So, siguro sa mga nagpiprinting business dyan, hindi kasi lahat pwede mong gawin or kunin. Unang-una lalo, katulad nga na hindi siya nag-generate ng income for me. Hindi porkit kasi nauso siya before. Sumikat kasi dati yung last year, sobrang sikat ng laser engraving. So, actually, pinangarap ko talaga siya kasi for acrylic. Sobrang gandang-ganda talaga ako sa acrylic. But, yun nga, wala akong market for that. So, siguro, hindi lahat ng nauuso, kailangan nating i-grab. Doon tayo sa kaya nating i-sustain yung business. Katulad ng printing ko, ang printing ko kasi, usually, ang printing ko kasi sa customized items, party items, cake topper. Yan talaga. Diyan talaga ako nakilala sa printing, sa customization, sa cake topper talaga. Actually, pati si Silhouette Philippines, diyan ako nakilala sa paggawa ng cake topper. Kasi yung cake topper sa Instagram ako nakita nung pinaka parang head namin na si Mitch. Actually, dati ko na siyang kakilala, pero na-discover niya kasi yung mga gawa ko sa Instagram ng mga cake toppers, mga layered 3D cake toppers. So, yun talaga yung expertise ko. And yung mga anything na 3D. So, katulad nito. Wait ako lang. So, anything na 3D, like this. Ito, 3D cake topper to. Actually, ito lang yung ginawa kong sample sa sa live session. Ayan, di ba? May mga umilaw, may mga sound, may ginawa ko niyan, may sound. So, yan yung aking mga expertise talaga. Talagang crafting. So, ayun na nga. Kaya I decided na ibenta na lang muna yung laser engraver. Mas mapapakinabangan siya ng ibang tao. Mas kikita yung ibang tao kaysa sa akin. So, ayun. Advice ko lang, hindi lahat ng uso or sikat sa printing business, crafting, i-grab natin. Talagang minsan kailangan tignan natin yung sarili natin kung kaya ba natin itong i-sustain. Mag-generate ba to ng income para sa atin? Lalo, di ba, tumaan yung tumal. So, ngayon, katulad ngayon, marami na namang nauuso for Mother's Day na mga templates, free templates daw, merong may bayad. Siguro i-check natin, kaya ba natin itong i-promote, kaya ba natin itong i-push sa clients para kumita tayo, di ba? Hindi naman sa negative na iniisip ko, pero wala talaga. So, ang market ko is nasa customization,
for party needs, for souvenirs, and for cake toppers. So, nandun talaga, and invitations. So, dun talaga umiikot yung aking um, expertise. So, hindi lang basta bibili ka ng gamit, kailangan um, mismo sa sarili mo, alam mo na kaya mong gawin to. So, ayun lang. Magka-craft room tour na tayo kasi ayoko na sobrang daming kwento. Baka hindi naman kayo makinig. Anyway, ayun. Thank you. Wait lang ha. Craft room tour ko kayo. So, ito yan. Ito yung aking door. Small door lang yan. Oops. So, ito siya. Pagpasok ng door, ayan, ito yung aking makeshift na ribbon holder. Ano to eh? Shoe holder to eh. So, ginamit ko lang siya. And ito yung aking cabinet na maraming laman na kung anik-anik. Ayan. Yung ilaw ko. And then ito yung stand na cellphone holder. Syempre electric fan. Wala tayong aircon. And then dito, ito yung aking Silhouette Alta. And ayan, hindi ako masyadong mag-vinyl eh. So, hindi ako masyadong nag-collect ng vinyl kasi na-expired sa akin ng vinyl. So, itong mga anik-anik, mga plastic lang din to. And then, to drawers, mga papers, ayan, mga scrap papers. At yung mga anik-anik din, ayan. And then, ito yung ginawa ng asawa ko. Actually, from here, ito, yan yung buo na yan, mga cabinets na yan, gawa yan ng asawa ko. So, ito, pull out to. Actually, ito, puro basura lang kasi laman, kaya hindi ko na ipupull out. So, ito, napupull out to. At ito yung aking portrait, 4. So, ayan yung aking portrait 4. Puro gas-gas na. Ayan. So, ito yung portrait 4. And then, ito mga anik-anik mga papers din. And yung laminator ko na luman-luma na. And mga papers. Ito yung aking Fiskars na cutter. Sliding cutter. And yung mga maliliit na generic na mga cutting dice yan. Tapos, ito yung ang aking Silhouette Cameo 5 in black. Open natin yung ilaw. So, may ilaw yan dyan. So, andyan yung mga saksakan ko para sa glue gun, yung mga malalapit lang. So, ayun. Ayan yung ilaw. Gawa lang din yan ng asawa ko dito. And then, ayan yung mga inspired na, ang tawag dito, pegboard. Yan, mga inspired lang yan. Hindi yan IKEA, ha? So, ayan. Ito yung aking plates. And then, ito yung mga printable papers, stickers. Ang ginamit ko dyan yung sa Daiso na ayan, yung tayuan ng takip. So, ito yung aking mga glittered papers, mga matte papers, ayan. Ito, mga consumables lang din yan, hindi ko na-open. And then, ito yung aking dalawang Dominator. Ito yung limited edition na pink. And then, ito yung gold and white. So, yung mga interested na magkaroon nito, join kayo sa Crafters World Enterprises na group. Yun. Make sure to answer questions para ma-approve kayo agad. So, ayan. May parating ako na black and pink. Limited edition din. Ayan. Tapos, ito mga glitters from Silhouette Philippines. Yan, ginagamit ko for cake toppers. Ito mga boxes na gawa from Silhouette. Ito yung mga flowers na ginawa ko yan. Tapos, mga blades, stamps, blades pa rin, mga consumables sa Silhouette. And then, ito yung mga 12 by 12 papers ko. Ayan, mga 12 by 12 yan. Doon yung mga samples na nagawa ko na before. And, mga packaging materials, consumables, papers again. Yan. Tapos, nandito yung aking HTV roll na autopress. Ayan. Tagal na to. Magto 2 years na yan. Ayan. Diba dati dito, ayan, dito nakalagay yung aking
laser engraver. So, hanggang dito siya. Kaya sobrang sikip talaga, as in. So, bumili ako ng bagong table. Lalagay ko lahat yung link sa comment section. Sa details below pala. So, ito. Ayan. Ito yung aking swing line cutter. Ito yung mga cutting dies ko from Crafters World. Kalipat ko lang nito. Ayan, kasi nasira na yung unang lalagyan niya. So, ayan, nakaganito siya ngayon. And another cellphone holder. Ito yung L3216 pigment ink. Ang ink na nilagay ko dito is, naalala nyo dun sa unang video ko, yung L121 pa, ang printer ko. Kasi medyo nagkaka-problem ako kay L121. Sa mga bibili ng bagong printer, I suggest you go for L3210 or L3216. So, mas better ang printout niya compared kay L121. Kasi may time si L121 nag-iiba yung printout niya kahit same batch kayo mag-print. So, ito, ang ink dito is pigment ng iTech Synergy. Ayan. Ngayon lang ako nag-iTech. And ito yung L1210 na sublimation. Huy. So, ito, ano din to? Binili ko to, mura lang to. 300 plus. Tapos ito parang 1,200. Kasi meron siya nito sa ilalim, kaya ako siya nagustuhan. May isang patungan pa siya. Ayan. So, ito yung aking scoreboard, envelope, punch board, ayan, swing line. Kung mag-invest kayo sa magandang cutter na ganito, swing line na kayo. And then, mga ribbons and basahan. Ayan, some consumables pa rin. And ito yung aking laser monochrome, yung brother na 2375 DW, yung walang scanner yan. And ito, nakita nyo na to, yung aking Canon na G3010. So, sobrang tagal na 2 years plus na. Ayan, yung mga ink, mga consumables pa rin yan. Ayan, nasa taas. Ito, gawa din yan ng asawa ko. So, lahat yan may switch. Ayan. So, may switch yan lahat. May lamok. Switch yan lahat. Ayan, gawa niya yan, no? As in. May ilaw ako eh. Oo, diba? May ilaw ako dyan. Matagal na yan. May ko lang nagamit. So, ito na yung aking pinaka-computer table. Ayan. Dual monitors ako kasi gusto ko nanonood ako at the same time nag-layout ako. Charis. Oo, hindi nga. Ganun naman talaga purpose niya eh. Nakakanood ka habang nag-layout ka, di ba? So, ayan. Yung aking computer table. Ito, matagal na to. 1 year na. Ito yung orig na IKEA na pegboard. Bakit hindi ako nag-white? Bakit nga ba hindi ako nag-white? Hindi ko rin alam. Wala yatang stock. So, ito dito ako napunta. Ayan. Yung mga ginagamit sa pangkuko. Ayan. Nalagay ko yan sa kuko. Ayan. Mga gawa from silhouette, sublimation mga gawa sa silhouette, mga sublimation. Yung aking 3D printer. Ayan. So, maliit lang naman siya. Kala nyo lang siya malaki. Pero, ang kagandahan kasi dito, once na lumuwag siya, maaliwala siya tignan. So, maluwag. Makakagalaw ako maayos, makakakilos ako ng maayos, may mga consumables pa pala dun sa ilalim. Ayan. So, ayun, nagbawas na nga rin ako ng consumables kasi sobrang dami kong consumables. Yung iba may expire lang. So, pag na-expire siya, baliwala, sayang na, diba? So, ayan, maliit lang yung aking craft. 10 years in the making. Charis. Maliit lang naman siya, actually. Ito pala upuan, sasama ko yan. Maganda yan. Invest kayo ng ganitong chair kasi pag yung table yung mga ganyang kataas, mas maganda mataas din yung chair niyo. Hindi masakit sa legs, hindi masakit sa leg na parang parang mahirap sipatin, 'di ba? So, ayan, konti lang naman, maliit lang naman yung aking craft room studio. Pero nandito lahat ng kailangan ko. So, yun lang yung bagay na maganda. Lahat ng kailangan ko nandito na. So, hindi ko na kailangan mag-outsource. Ang ina-outsource ko lang talaga na print is DTF. So, and bigger printer. Pero, hopefully, yan ang target natin. Pagka nagkaroon ako ng A3 printer,
di-dispatch ako na si Canon. Kasi, kaya na naman ng A3 printer, 300 GSM. Kaya ako lang naman, ini-stay si Canon. Kasi si Canon kaya ng 300 GSM yan. Walang kahirap-hirap. 250, 300, walang kahirap-hirap. And, ayun. Kasi itong L3210, ayoko siyang sagarin ng 250. Although kaya niya, na-try ko na. Ayoko siyang sagarin ng um, 250 kasi baka masira agad yung roller. Kasi hindi siya built for ganong klaseng thickness ng paper. So, ayun. Ayun lang. Maliit lang naman. Hindi naman siya ganong kalakihan. So, pag umikot ka, kita mo na lahat. Nandiyan na halos lahat. So, ayun. Thank you so much for watching. Magpa-part 3 na ba? Or part 4? Para dito sa Cameo. Cameo 5 and Portrait 4 tayo na crafting and printing business. Kasi may mga naghihintay din ng comparison ng mga silhouette machines. So, pasensya na, wala na akong Cameo 4. So, ika-Cameo 5 na lang natin at saka Portrait 4. Yung ating i-comparison and sample print and then yung basic ng Silhouette Studio. So, ayun na yung susunod na i-discuss natin. Thank you so much for watching. I hope you like the video and share and subscribe na rin. Thank you. Bye!